Nako po, ito magandang reaksyonan po ito, mga kapida. Meron pong panayam kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kapida, kung saan po inihayag po niya, yung kanyang pangamba po, mga kapida, na baka daw hindi raw ipagpatuloy po, sa susunod na administrasyon, itong kanyang legasiya, yung kanyang mga reforma na ginawa po, sa kanyang administrasyon. Nabanggit po niya, mga kapida, ito hong si Vice President Sara Duterte, na posibleng maging pangulo po ng Pilipinas come 2028, Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Masang Pilipino, mga kabida. Marcos Jr. ipinagtapat ang pangamba na baka burahin ni VP Sara ang ligasiyang iiwanan niya. Ayan. Sa gitna ng usapin sa susunod na liderato sa 2028, lumutang ang pangamba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maaaring maputol ang direksyon ng mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. Sa isang panayam sa Bloomberg, ipinahiwatig niyang hindi garantisado ang pagpapatuloy ng mga pagbabagong ito, lalo na kung mag-iiba ang prioridad ng susunod na Pangulo, kabilang si Sara Duterte. Ayon. Para sa Pangulo, kritikal ang consistency sa pamamahala, lalo na sa mga pagbabagong struktural sa gobyerno na hindi agad nakikita ang resulta. Ipinapakita nito na ang tunay na laban ay hindi lang pagsisimula ng reforma, kundi ang pagpapanatili nito lampas sa isang termino. Ito yung sinabi daw ng Pangulo during the interview po, mga kabida. We are trying to reform the bureaucracy. These things don't get done instantly, and it's not very easy to go off the rails. Ayan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na direksyon upang maiwasan ang pagbabalik sa lumang sistema. That's continuity has to go. Or otherwise, we go back on doing business the old way. Ayan. Yun yung sinabi po ng Pangulo po, mga kabida. So, dito pa lang, ina-acknowledge na po niya, mga kabida, na posibleng si Sara Duterte ang papalit sa kanya, come 2028. At yung pangamba po niya, mga kabida, na baka hindi raw ipagpatuloy po, ni Sara Duterte yung mga nasimulan niyang mga reforma. Okay, at tanong kasi dito, ano yung mga nasimulan niyang reforma? Okay, meron ba tayong nararamdaman po, mga kabida, na meron pong reformang ginawa po ang kasalukuyang administrasyon, mga kabida? Ang pagkakaalam po natin, puro problema po, yung nararanasan po ng mga Pilipino, mga kabida. Lalong-lalo na po, yung pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mga kabida. Although, ito po ay effect dito ho sa pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo dahil ho sa giyera sa gitnang silangan po, mga kabida. Pero meron bang ginawa ang Pangulo, ang administrasyon po, para maibsan man lang yung paghihirap po ng mga Pilipino po, mga kabida, ng mga consumers, ng mga magsasaka po, mga kabida, ng mga jeepney drivers, okay, ng mga bus drivers po, taxi drivers, tricycle drivers. Okay? Dahil dito sa pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo po, mga kabida. Oo, merong ang ayuda, na binigay po, pero hindi po lahat, mga kabida, nabigyan. Okay? Yun lang yung mga miyembro po ng TODA, miyembro ng transport organization, yun lang yung binigyan po ng ayuda po. Pero yung hindi po, yung mga individual na hindi ho miyembro, hindi ho kasali, wala. Okay? Parte pa rin sila sa lipunan po, mga kabida. Oh. 'Di ba? Oh, yung utang po ng Pilipinas ngayon, na lumulobo na po. Okay? In fact, sa latest po, mga kabida, na balita, okay, ito, record-breaking po ito, Dahil daw meron pong utang ang Pilipinas, so umutang daw ang Pangulong Marcos, ang gobyerno po niya, mga kabida, ng 1 trilyon sa loob lang po ng isang quarter, mga kabida, sa 2026. Mantakin nyo yan. O, saan papunta yan? Yung pera na yon, okay, nauutangin po ng gobyerno, mga kabida. O, see? May mga
pondo ng gobyerno, okay, na inilabas, okay, o ilalabas pa na hindi natin alam saan papunta. Okay? Oh, katulad na lang po doon ho sa kinuhang funds mula sa PhilHealth, 60 billion pesos. Ewan ko kung naibalik na ba to o wala pa, no, mga kabida. Saan po yun papunta? Ano po ang pinagagastaan doon ho sa pera na yon? Okay, mga kabida. Yung proceeds po ng gold reserves, paano po natin ginastos yun? Okay? Sino po yung beneficiaries doon, mga kabida? Ano po ang ginawa doon ho sa proceeds na yon? Diba? O hindi po natin alam yon, mga kabida. Yung utang natin na umabot na po ng almost 18 trillion pesos, mga kabida, ano po? Saan napunta yon? Ano ba yung pinaglalaanan po doon, ano, mga kabida? Wala naman po tayong nakitang mga big tickets Malalaking infrastructure po, ano, mga kabida. Meron nga silang slogan na build better more. O sana po yung more, yung build more doon. Wala ho tayong nakikitang mga malalaking struktura po, ano, mga kabida. Unlike doon ho sa previous administration, malalaking tulay, airport, ano, mga skyways, mga kabida, ano po. Roads, bridges. Yun yung nakita ho natin nung previous administration. Kaya nung umutang po ang Duterte administration, naintindihan po natin yon kasi meron tayong nakitang mga big tickets Unlike ngayon, wala ho tayong nakitang mga big tickets po, ano, sa totoo lang po, ano, based on my personal observation po, ano, mga kabida. Kaya nga nagtataka ako, bakit ganito na po kalaki yung utang po ng Pilipinas, mga kabida? Diba? Ito, record-breaking to. Yung lumabas na balita po, ano, na umabot po ng 1 trillion po yung, ewan ko kung utangin pa natin yun o inutang na natin yun, mga kabida, no? Ng Marcos administration sa loob naman po ng isang quarter. See? Kaya nga, nagtatanong din ako, ano ba yung ibig sabihin po ng Pangulo na kanyang legasiya, na kanyang mga reform, na kanyang ipinatupad, ano, sa kanyang administrasyon, okay, na baka hindi ipagpatuloy sa susunod na administrasyon, ano, na posibleng hindi ipagpatuloy daw, ano, ni VP Sara, mga kabida, kung sakali man po maging Pangulo po ito ng Pilipinas. Okay? So, wala akong maalala po, ano, wala din akong nakitang mga reforma po. Mas maganda maging specific po ang Pangulo, ano, mga kabida. Ito yung sinabi po niya, no, very deceiving masyado po, ano, mga kabida. Para sa Pangulo, hindi ang consistency sa pamamahala, lalo na sa mga pagbabagong estruktural sa gobyerno na hindi agad nakikita ang resulta. Ayan. Ipinapakita nito na ang tunay na laban ay hindi lang pagsisimula ng reforma, kundi ang pagpapanatili nito lampas sa isang termino. So, ibig sabihin po, kung meron mo po siyang ginawa, ano, mga kabida, na mga reforms, hindi agad ito mapapansin ngayon. At hindi ito makikita ngayon. Most probably, mararamdaman ito, makikita ito sa susunod na administrasyon. Ang tanong, ano po ang silbi kung hindi po ito nararamdaman ngayon? Kung hindi ito nakikita ngayon? Kung ito po ay makikita natin sa susunod na liderato po, ano, mga kabida. Diba? Mas maigi kung ano man po yung mga reforma, ano man po yung mga ginawa po niya ngayon, mga kabida, ay mararamdaman natin ngayon. At least, makikredit natin na sa kanya talaga yon, ano, mga kabida. Okay? Na meron po tayong nararamdaman na pagbabago sa kanya administrasyon. Diba? Ganun lang po yun kasimple ano, mga kabida. Bakit po hayaan natin na ang effect dito sa susunod pa na administrasyon? Kung sakali po mag-iba po ang ihip po ng hangin po, mga kabida. Okay? Hindi po ipapatupad yung mga reformang ginawa po dito. Kagaya na lang po sa pangamba po ng Pangulo, ano, mga kabida. Diba? Hindi po natin mararamdaman at makikita kung ano yung ginawa ng previous administration o ng Marcos administration, di ba? Nakuha ninyo yung logic, ano, mga kabida? Oo. Yung sinabi po ng Pangulo na mayroon po siyang reforma, pero ito po ay hindi ho makikita ngayon,
posibleng ito po ay mararamdaman, makikita po natin sa susunod na administrasyon. Kaya nangamba ang Pangulo na baka daw hindi po ipagpatuloy ng susunod na administrasyon, lalong-lalo na po kung si Sara Duterte po ang maging Pangulo po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Diba? Ang punto ko po dito, kung gumawa ka man ng reforma, kung gumawa ka ng mga pagbabago, ano, dapat ngayon na mararamdaman na po ng mga Pilipino sa time mo, sa time ng Marcos administration, hindi sa susunod na administrasyon. Eh parang deceiving masyado yun eh, ano? 'Di ba? Mga kabida? Parang deceiving masyado yun eh. Na yung resulta sa susunod na administrasyon pa makikita at mararamdaman. So paano natin malalaman na may ginawa ang Pangulo? Gets nyo? So, ganun lang po, ano? So, dapat lang po mangamba, no? Ito kung si Pangulong Marcos, kasi kung si Sara Duterte talaga yung susunod na Pangulo, mga kabida, I certainly say na hindi ho balak siguro ng pangalawang Pangulo po, ano? Yung Vice President Sara Duterte, na ituloy yung ano man po yung sinimulan po ni Pangulong Marcos. Kasi wala kong nakitang magandang ginawa ang Marcos administration as far as Sara Duterte is concerned, ano, mga kabida. Diba? Panay po na po itong si Sara Duterte sa administrasyong ito. Kasi hindi man lang na-address daw yung mga basic na pangangailangan po ng taong bayan, ano, mga kabida. Sabi po ng Vice Presidente, ano. So, ano pa ang silbi na ipagpatuloy po niya yung mga ginawa ng Marcos administration na hindi po niya gusto, mga kabida, no? So, ang dapat po dito, ano, sa pangamba po ni PBBM, magdasal po itong si Pangulong Marcos na hindi po si Sara Duterte maging Pangulo po ng Pilipinas sa 2028. Otherwise, yun yung mangyayari po, ano, mga kabida. Dapat po siyang mangamba, ano, mga kabida, ano po. So, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, dito ho sa naging pahayag po ni Pangulong Marcos na baka hindi raw itutuloy ni Sara Duterte kung sakali man po si Sara Duterte po ang maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028 po, ano, mga kabida. Okay? Doon ho sa mga pagbabago, reforma, ligasiya na kanyang iiwanan daw, ano, mga kabida, pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click your subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.